Matagal na hindi nakita. Seryoso, ang sarap ng pagkain dito. Waiter! 2 tile ng alak. Aba, Gino! Waiter! Isang hita ng baboy, maraming sibuyas at star anise. Katamtamang maanghang. Masarap talaga yan. Noted! Alam mo ba, nahuli na si Harry na traidor. Pinapadala siya sa Kingston para ipapatay. Ang nag-eskorta sa kanya ay ang reyna ng gwardya ng kabisera, si Jolene Carter. Hindi ganoon kadali. Ang pangkat ng anino ay mag-aambush sa bilanggo, kasama na ang siyam na banggungot. Maliban kung bumalik ang Diyos ng Espada, wala silang pag-asa. Sa tingin ko, ang Diyos ng Espada ay naging immortal. Walang katotohanan. Sa tingin ko, nagsawa lang siya sa mundo ng martial arts at gusto ng tahimik na buhay. Tama. Walang alamang lasing mong bobo. Siyam na banggumot! Negosyo ng pangkat ng anino. Umalis kayo! Tabo, na yun! Oh, nako. Hindi man lang makainom ng tahimik. Yun na, tara. Pasensya na. Walang problema. Isang damit lang. Ang buhay mo ang ipambayad. Patang Ginong Seong Smith ng Sky Spring Manor. Tama ba? Narinig kita. Ano, gusto mong mamatay para sa kanila? Mas bagay na siyam na peste. Bata lang siya. Hayo ka! Tatay, ang espadahan ng lalaking to medyo mahina. Nakalimutan ko kayo. Huli na! Sino yan? Isa pang talo ba sa? Ikaw, gusto mo uminom? O gusto mo lang mamatay? Isauli mo to! Yun na, simulan mo na ang pagbibilang. Hanggang saan na yon? 3 lang. Sa tingin mo, mapapabagsak mo kami sa 3 hininga? Hindi kailangan ng matagal. Sapat na ang isang hininga. Hindi mo siya mapabagsak! Siya ay mula sa pangkat ng anino sa siyam na banggumot! Tatulo. 2. Ngayon, walang makakatakas. 1. Ang Kingtong pagwawasak! Yun na, tara. 10 kaharian ng espada, pula para sa ikawalo, pula para sa ikasiyam, at ang ikasampu, transcending mortality at binubuksan ang gintong puno. Isang tao lang ang makakapagagit ng kapangyarihang to. Siya, ang Diyos ng Espada, si Jonathan Lee. Tatay, kung patuloy kang uminom, hindi ka makakahanap ng asawa. Bakit kailangan ng asawa? Kailangan mong hanapin ako ng ina. 6 na taon na simula nang mahanap mo ako. Paano ako makakahanap ng ina? Sige, panalo ka. Si Genome Carter at Jolene ay bumalik. Kailangan ka pumunta doon. Sige. Pupunta ako. Jolie! Jolie! Hey, Yuna, na-miss mo ba ako? Dinala ko para sa'yo ang hita ng baboy. Ang guild na ito ay kolektor ng basura. Masyado kang mabait, Jolene. Hindi sila nararapat dito. Yuna. Jolene, laging ka nga pala. Bakit ka pumali? Nandito ako para humingi ng misyon ng eskorta. Ano? Tawhin sa dito!
isang tao. Siya si Harry Chons, ang traidor. Pinagpasiya ng kamahalan na ipapatay siya sa Kingston. Ngunit ang kanyang anak nagbayad ng malaki para kuhanin ng siyam na bangungot para palayain siya. Siyam na banggungot. Ang bureau ay hindi tumanggap, kaya sila humingi ng tulong sa amin. Ngunit ang siyam na bangungot ay lahat ika-9 na antas. Ang pinakamahusay nating gwardya ay ika-6 na antas lamang. May Frank naman tayo! Immortal siya! Hindi ko pa sinasabi ito. Kanina, pinatay ni Frank si Nemo, ang ika-7 na bangungot. Ngayon, siya ang dakilang bayani. Totoo ba ito? Ipaglaban ng hustisya ay tungkulin ko bilang Ginong Malayang Espada. Hindi kailangan ng papuri. Bakit ka tumatawa? Tagahakot ng dumi. Nagilibak sa pinakamahusay nating gwardya. Pinatay niya ang bangungot? Does that Frank is at a nice level? With that level, I think we can do it. Bagaman pinatay ni Frank si Nemo, ang tatlong pinakamataas na bangungot ay mas malakas kaysa sa iba. Kung ipapadala nila ang tatlo, Huwag mag-alala, tatay. Pwedeng dumaan sa hatupas. Hindi nila asahan yon. Hatupas. Suicide yun. Ulo na lasing! Umalis ka na at uminom na lang! 2 araw na ang nakalipas, pumunta ako sa Hatopas para uminom. Pinatay ng anino ang lahat doon. Malayo ang hatupas. Paano mo nagawa yon? Siguro lasing ka at nananaginip. Ang kalabasa ay talaga galing sa The Zane Inn sa Hato Pass. Ulo, umalis ka na! Ang hirap kay Yuna. May lasing na ama. Okay, maglaro ka. Preparate na! Umalis tayo bukas! Opo, kinang! Bakit hindi niya alam na sinusundan siya? Imposible! Magaling, Jonathan. Uminom ka ng tubig. Sige, salamat. Mainit! Aray, sobrang init! Oh, Ginoong Carter, pasensya na. Hindi ko nahawakan. Sayang naman ang gandang siya. Walang problema. Jonathan, Po? ano ang tingin mo sa amin? Nung ako ay isang refugee, nahanap ko si Yuna. Ngunit, wala akong mapupuntahan. Si Ginang Carter ang tumanggap sa akin. tulungan mo kami ngayon. Mag-eskorta ka sa akin bilang kabayaran. Oh, Ginong Carter. Ang alam ko lang ay maglasing. Ginong Carter, pupunta kami! Oo? Yuna! Tatay, matrabaho ka na. Baka tayo magutom. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa inyo. Mula ngayon, pwede na si Yuna kumain ng maraming candy. Hindi ako gusto candy. Gagamitin ko ang pera para sa dowry ni tatay para pakasalan si Jolene. Yuna! Walang kwenta! Oh, Yuna. Ang pait mo. Jonathan, napag-usapan na. Sige. Gawin namin. Ganito dapat. Pupunta si tatay magtrabaho para sa dowry. Tatay, bakit hindi nila alam na malakas ka? Dahil ngayon, may kahinaan ako. Ang isang espadista ay hindi pwedeng may kahinaan. Anong kahinaan mo? Ikaw. Nalunod si tatay sa alak. Bakit kailangan natin dali ng 2 bipo? Hindi naman tayo nagpipiknik. Manas magdala ng babae sa eskorta. Walang kwenta itong plano. Wait! Huto pa sa unahan. Antayin ang senyas ng scout.
Bilawang senyas, wala nang problema. Popong Jonathan, sinabi mong dedikado ang Hato Pass. Na yun, ano? Lasing ako, nagsasalita ng walang kwenta. Balita, sa unahan may... Alam na namin na safe. Magpahinga ka na. Layson ito! Magtago! Sunod sa akin. Dumit lamang dahon para harangan ang aking karayom? May dalubhasa dito. Hindi, masyado siyang malakas. Mapapahamak ako. Hama, kailangan nating umatras. Bagaman ang babae yun ay hindi makatapat sa akin. Punong-puno siya ng kasinungalingan. Magkamatayan tayo kung maghintay pa. Kailangan nating umatras. Puntahan si Shaston! Sige, umatras. Yuna! Yuna! Guardia, sumunod sa akin. Ang mga alipin, manatili at hadlangan sila. Ginong Frank, ano na kami? Huwag kaming iwan. Walang pakialam sa inyo. Umalis kayo! Yuna, sumama ka sa akin. Tatay. Pinapasa ko siya sa iyo, Ginang Carter. Yun na, bilang hanggang 200 at babalik ako. Antayin kita sa bahay, tatay. Julien, kalimutan sila! Alis na! Mag-ingat ka. Bilisan! Alis na! Ngayon! Alis! Galaw! Bilisan! Sa wakas, pwede na ako mapawis. Isang alipin na lang. Patayin siya. Siya kahabulin ng iba. Opo, Ginang! Hindi ka alipin? Sino ka ba talaga? Ako ay isang ama lamang. Walang halaga sa akin ang Diyos ng Espada. Nagdadala lamang ito ng panganib. Nilalagay sa peligro ang aking anak. Kaya, 6 na taon akong tumigil para mabuhay ng tahimik. Ngunit kayong lahat ay patuloy na naghahasa. Chayo. Nakita ninyo akong humugot ng espada dahil kay Yuna. Wala akong choice. Kundi, patayin ko. Hindi. Imposible. Parang nagtagumpay si Sasha. Mag-ingat! Itong perpektong pagwawasak. Isang pagwawasak sa antas nito. Maaari bang si Ginoong Silas? Hindi. Hindi niya rin magagawa ito. Maaari bang siya? Si Diyos ng Espada? Si Jonathan Lee?
Ano ang ginagawa niya dito? Hindi, Mari. Sabi ni Ginoong Silas, matapos ang laban noon, namatay si Jonathan Lee sa lason. Siguro ibang dalubhasa. Kung makilala mo siya, tandaan ito. Gawing kaibigan, huwag kaaway. Got it. Hina, Yun! Liwanag ng espada! Anong lakas na pinuputol ang gundok? Walang katulad. Pinasugod ba si Panginoong Celestial? Ang demonyong pumatay sa aning na sekta! Si Punong Bangungot? Siguro siya. Sa buong dinastiyang yan, 4 lang ang dakilang maestro. Isa siya sa kanila. Maaring may laban sa ibang bangungot. Ngunit si Panginoong Celestial, siguradong patay tayo. Umalis na tayo! Trekbo! Antayin ako! 113、22、21、20。 Sumubi ka! Mapahamak! Pinatay mong mga kapatid natin! Tama! Ang tadhin ng babae ay malas. Tabu! 11、20、 Ang dalawang freeloaders sa guild. Dapat tinagbulutan na. Lumayo! 19、 Sabi ko, tumigil! 18. Patay na ang walang kwentang ama mo! Hindi, buhay pa siya. Babalik siya pagkatapos nito. 17, 16, 15, 14, 13. Sabi ko, tumigil! Hindi na babalik ang ama mo! Ikaw ang pumatay sa kanya! Ang lahat ng lalaking ito ay namatay dahil sa iyo! 11、19。 Sumubyo ka. Di kayang labanan si Sasha, pero mang-aapi ng bata, ang lalaking ito. 3、2、1。 Yun na. Okay lang. Nandito pa ako. Hindi nagsisinungaling si tatay. Hindi niya ako nagsisinungaling dati. Jolene, malapit na ang pangkat ng anino. Itapon na ang bata at umalis na tayo. Itatapon niyo ang anak ko? Gusto mong iwanan ang anak ko? Ulo na la siguro! Buhat ka ba? Ana, Paano ka nakatakas? Nasaan si Sasha? Siya. Walang kwento lang ako. Kaya niyo lang, pinakawalan ako. Toto? Oo. Nagsisinungaling na naman. Sa dekada ng pag-eskorta, hindi ko nakita na nagpatawad ang siyam na banggungot. naiintindihan ko na. Kamukha mo ang muli. Nakalimutan mo? Sabi niya delikado ang hatopas. Kung hindi siya muli, paano niya nalaman? Kaya pala! Kaya pinakawalan ka ni Sasha! Yulo! Hindi niya magawa! Putang ina! Pinag-ampun ka ni Ginang Carter at binigay mo kami? Hayop ka ba? Patayin siya! Pinatay niya ang mga kapatid natin! Magbabayad siya! Sige. Ano ang ginagawa niyo? Nakita mo? Paikutin lang sila ni Sasha at ang mga tanga ay diretso sa Shaston. Madali lang. Parang pinapastol. Ang ikalawang bangungot. Si Wayne, patay na o namamatay na kami. Sugatan o mas malala. Nasugatan ba si Frank? Patay na tayo. Wala na tayong pag-asa. Sinabi ko na siyang duwag. Nang dumating siya, sumunod ang pangkat ng anino. Sapat na! Sinabi mo na ligtas ang hutopas. Ikaw ang parang duwag. Jolene, ikaw? Itigil ang pagtatalo. Alamin natin kung paano kayo mamamatay. Ngunit, kailangan nating bumilis. Matapos kayong patayin, kailangan kong hanapin ang Gino. Hindi ko tatanggapin to. Mga duwag na daga.
Magaling lang sa panlalamang. Hindi kami matatalo sa patas na laban. Halatang panlilibak. Ang tanghalang ang maluloko. Panlalama. Durugin kayo. Parang tinatapakan lang ang langgam. Bakit kailangan ng dayaan? Naiintindihan ko. Since gusto niyo ng patas na laban, maglaro tayo ng laro. Anong laro? Isang taya ng buhay nyo. Bawat panig magpadala ng isang mandirigma. Ang mananalo, patayin ang isa sa natalo. Hanggang sa isang panig ay maubos. Ito lang ang pagkakataon na makaligtas. Tama siya. Isa lang ang pagkakataon natin. May frag tayo! Hindi tayo matatalo! Tanggapin ang taya! Lalaban ako, Frank! Padahan si Jonathan! Ama, siya ang ipapadala! Parang pagpapakamatay! Tahimik! Jonathan! Nagmamakaawa ako. Kung malantad ang aking pagkatao, walang katapusan ng gulo. Para sa kaligtasan ni Yuna, patawarin niyo po ako, Ginong Carter. Ginong Carter, hindi ko kaya. Alam ko lang, uminom. Kung ayaw mong pumunta, ako na lang ang pupunta at lalaban hanggang kamatayan. Ama! Ang Lolo Fox. Siga. Umag to! Frank, huwag magpadalos-dalos. Providence Guard ko. Hindi kailangan ng basura tulad mo. Tatanggapin ko ang taya. 2 buhay. Sigurado kang lalaban. Kung matalo ka, 2 buhay ang mawawala. Para sa danggal, may kanay na antas na dalubhasa tulad ko. Napakahiya kung kayo ang lalaban. Ako ang pupunta. Ikaw, pumunta. Opo. Si Wayne sumusunod talaga sa batang ito? Maari bang siya ang Panginoong Celestial? Imposible. Hindi siyang lolo monster. Para manalo, kailangan kong ibuhos lahat sa unang galaw. Surprise him. Kunin mo to! Ano? Ang kahinaan ni Wayne ay ang kaliwang kamay. Para manalo, kailangan mong atakehin ang kaliwa. Kung hindi, matatalo si Frank Chan sa loob ng 10 galaw. Walang kwenta! Putangin ng suway! Itinatago niya ang espada! Ikaw ang 7 galaw pa lang! Sumusuko na siya! Frank, haftig ka! Natatalo siya. Natatalo? Alam mo ba ang laban? Bobong! Magpakamatay ka! Yan ang tapa ng Xi Huang Langye. Tama na naman siya. Hindi! Huwag mo akong patayin! Nananalangin ako! Huwag mo akong patayin! Pumatay ka kay Nemo. Kailangan kang mamatay. Hindi! Hindi ako pumatay kay Nemo! Napapanggap lang ako! Ika-7 lang ako! Paano ko patayin ang ika-9? Ano? Tingnan mo, takot na takot siya. Siya ba ang bayaning inuupahan para protektahan ng kargamento? Ha? Natatalo ka. Kukunin ko ang 2 buhay. Sunod na round. Sino ang susunod? Ang tabak ng hiwang langit ay pinakamataas na galaw ng Diyos ng Espada. Bagaman ang kanyang galaw ay ika-6 na walang kulay na pagputol, walang depensa kahit na ika-9 na dalubhasa, hindi kayang labanan. Paano tayo mananalo? Jonathan, ikaw na. Bakit mo pinipilit ang walang kwentang lasing na to? Ako na lang ang lumaban! Huwag kang manggulo. Handa ka na ba? Sino ang susunod? Ako ang lalaban! Caleb, bumalik ka dito.
Ang tagapagmana ng pinakamataas na gwardya ay hindi man lang makahawak ng espada ng maayos. Hindi ka karapat-dapat. Lalaban ako. Isusugal ko ang buhay ko. Yuna, kitang-kita mo ba ang galaw niya? Parang ba ang self-defense na tinuro ko? Oo. Jolene! Saksakin ang dibdib niya! Wag ka nga, Monkey. Matatalo din naman tayo. Susubukan ko. Nada na! Ano? Yuna nakita ang kanyang kahinaan. Ikanay na antas siya. Baka Yuro Hiwa! Hindi siya hula. Kita-kita niya ang estilo ni Wayne. Paano? 6 years old lang siya. Maliban kung... Ano ang susunod? Gumagamit siya ng panther form, kaya... Gumamit ng tiger form, saka tusuking! Magaling! Magaling! Wag ka na, Maingay! Wag mo mabalahin si ate! But, Sabi ko, tumahimi! Naintindihan mo? Tapos na? Yun na naman. Patay na tayo. Hindi, ito ang pagkakataon. Antayin niyang i-draw, saka sumulong. Harapin ang unang alon, saka tusukin ang kaliwang balikat. Doon ang kanyang kahinaan. Harapin ang enerhiya ng espada? Gusto mo siyang mapatay? Hindi kayang labanan ng aming pinuno. Ang kargador na to, akala niya kayang basagin? Jolene! Tiwala kay tatay! Kung ganoon, susubukan ko. Ano? Natalo si Wayne. Ang galaw na yon. Maari bang siya? Impossible. Ang aura niya ay hanggang ikatuna antas lang. Swerte lang? Magaling! Batid siyang pinakamalakas din ng si Wayne! Nanalo tayo! Nanalo ako. Natalo ko ang ikanay na antas! Dapat nating panindigan ang taya. Amak, kayang-kaya ko pa lumaban. Nagsikap ka sa loob ng maraming taon. Hindi! Ang nakakatakot na kapangyarihan. Nanalo ka sa buhay na ito. Kaya panindigan ko ang taya. Si Panginoong Celestial, ang may papalabas ng lakas na himong langit. Paano tayo nalaban dito? Panginoong Celestial, hindi ako kasabi ng guild. Panginoong Celestial, pakiusap, patawarin mo ako. Hayaan mo akong mabuhay kahit parang aso. Alipin kita. basura! Ako ang haharang takbo na. Julie! Umalis ka dito! Gusto mo niyong mamatay dito? Isang galaw at natalo siya. Ang lakas ng dakilang maestro. Jonathan, napakabuti sa iyo ng anak ko. Patulong, iligtas mo siya. Nalunod sa kalokohan si tatay. Nagmamakaawa pa sa alipin na yon. Patay na tayo. Nagtago si tatay para protektahan ako, kaya hindi siya kumilos. Tatay, hindi ako gusto maging kahinaan mo. Gusto kong maging lakas mo. Ilabas ang espada. Iligtas si Jolene. Ano hinihintay niyo? Takbo na! Jonathan, nagmamakaawa ako. Ang buhay mo, akuin ko. Tulad ng aking inaasahan, itinago niya ang aura niya. Malalim na itinago na. Ano? Gusto mo ring sumali? Sige, laro tayo. Baganong taya mo? All in. Gusto ko ang lahat ng buhay ninyo.
Kagiliw-giliw. Kaya ikaw ay dalubhasa. Kailan niya siya nailigtas? Nakita mo ba? Yung lasinggirong si Jonathan? Anong nangyayari? Paki! Espada, hari ka! Okay. Ang talunan na to, di man lang mahawakan ng espada, pero may lakas ng loob hamunin si Panginoong Celestial. Ama, sigurado ka ba na aasa tayo sa lasinggirong to? Papatayin niya tayo! Simulants! Ama! Ikaw ang papatay sa amin! Overthink ako. Paano magkakaroon ng dalubhasa sa malungkot na guild na to? Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Wasiwasan ang iyong lakas, putulin ang isang braso, at ngayon, baka patawarin ko kayo. Grabe. Naludod ang bibo. Patawarin kami? Kising ba siya? Malungkot na payaso. Tapos na ang laro. Ngayon? Lahat kayo mamatay na. Nasa panaginip ba ako? Yung lasinggero si Jonathan tinadyakan ng dakilang maestro? Di mo pa maunat ang espada. Di ka naman ganun kagaling. Panuurin mabuti. To ang tunay na tabak ng hiwang langit. Ipapakita ko lang minsan. Hindi. Hindi ka alipin. Ikaw si Jonathan Lee! Kaya ito. Ang halimaw. Nanilabanan ni Ginoong Silas noon. Natalo ang Gino. Natalo siya. Takbo! Anong nangyari? Patay na siya? Napatay ni Jonathan si Panginoong Celestial? Paano nangyari yan? Si Panginoong Celestial ay tuluyang nilusob niya. Napatay niya ang dakilang maestro ng isang hampas. Sa lahat ng panahon, meron palang isang Gino na nagtago sa tabi ko. Sa buong dinastiyang yan, ilan lamang ang makahihigit kay Panginoong Celestial? Ang mga maalamat na tauhan. Mahal ko bang itanong, alin sa kanila ang iyong pagkatao? Sa sitwasyong ito, sasabihin ko ang totoo. Sa totoo lang, pulbos pampalambot ng meridian. Inilagay ko sa tsaa kanina. Pulbos, pampalambot ng meridian? Oo, nilason ko siya habang hindi niya napapansin. At siya ay nagulat nung tayo naglaban. Kaya ko siyang napatay. Mapanganib ang mundo. Gamitin ang utak, mag-isip naman. Paano mo pinapatakbo ang guild? Ang tanga ng tatay. Ang talunin ang dakilang maestro ay magpapagulo sa buong mundo. Magdadala ito ng walang katapusang gulo. Sana maniwala sila sa kwento. Isang dakilang maestro? Nalason? Paano nangyari yan? Ang pulbos na ito, malakas! Napakalakas! Kahit paano, dakilang maestro pa rin siya. Come on, tao din siya. Tsaka, sa tingin mo, ang lasing na to ay Diyos ng espada. Kayang patayin ang dakilang maestro? Tsaka pa, naglilinis ng 6 na taon. Isipin mo. May pointing.
Jolene, isa lang siyang maling-maling manloloko. Sa kabilang banda, nagharap kami ng harapan at ginawa ang lahat. Tama! Si Frank at Jolene ang tunay na bayani. Kung hindi sila, nagtiis hanggang kumilos ang rason. Hindi mo siya mapapatay, maling-mali ka. Mag-ingat sa sinasabi. May mali ba dun? Kahit paano, niligtas niya tayo. Niligtas niya tayong lahat. Jonathan, niligtas mo ang aming pamilya. Ako, si Charles, hinding-hindi makakalimutan ito. Anong hinihintay mo? Yumuko! Salamat sa pagligtas! Sige na, sige na. Walang kailangan. Isang maliit na tulong lang. Walang anuman. Mula ngayon, walang utang na loob na. Charles! Umalis na, masamang tao! Taguan gamit ang pagkamatay. Matalino, malaking pagkakamali. Alam na niya ang aking pagkatao. Hindi ko siya papayagang makatakas. Nalason siya. Hindi siya makakalayo. Habulin ko siya. Yun na. Tara. Let's go! Jonathan! Maging ka, Jonathan! May lakas pa siyang habulin? Patay siya pag nawala ang epekto. May tapang man lang siya. Hindi tulad ng mga nagluhod na parang aso. Sumusugal lang siya. Sa totoong laban, kayang-kaya ko ang 10 katulad niya. Sapat na! Bilisan! Mag-impake! Pupunta tayo sa kabisera. Sa Kingston? Doon natin makukuha ang gatimpala! Binabati kita, Ginoong Carter! Pinnacle Caravan Co. Bakit kayo narito? Hindi ko akalain na talagang mapapatumba niyo ang mga bangungot. Magpahinga na kayo. Ako na ang bahala sa natitira. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pag-eskorta kay Harry Johns ay aasikasuhin na ng Pinnacle Caravan Co. Gusto niyo agawin ng credit? Managinip ka na lang! Mag-ingat sa sinasabi mo, bata! Ilabas niyo na si Harry Johns. Kung hindi namin ibigay. Kung hindi, patay kayo! Ginoong Carter, lahat ng iyong gwardiya ay patay. Paano ka mag-eskorta ngayon? Tingnan kami, buong armas kami. Isuko si Harry Johns. Ang matalino ay sumusuko. Sa panaginip mo, namatay ang marami para makarating dito! Ang pagnanakaw ng kargamento ay labag sa batas ng guild. Ang buong mundo ng martial arts ay magagalit sa'yo. Simon, sigurado ka ba dito? May batas. Ang guild, 2 guild na may dugoan, maaari itong ayusin sa digmaan ng watawat. At ang mananalo ay makahihingi ng kahit ano sa natalo. Palagi kaming nasa sarili lang. Anong dugoan? Ang dugoan. Simula ngayon. Paano mo nagawa? Ginoong Carter, isipin mo. Tuwing tumanggi ka, ang dugoan ay lalalim. Mga ahas kayo. Ama, anong digmaan ng watawat? Digman ng 2 guild. Isa umaatake, isa nagdedepensa. Mananalo ang atake pag nakuha ang watawat ng depensa. Mananalo ang depensa pag napanatili. Nulit, anong gagawin natin? Wala na tayo, kalahati ay patay! Kaya, tumanggi ka ba? Ama, labanan natin sila. Digman ng watawat. Baka hindi tayo matalo. Kung makabalik si Jonathan. Sige. Gusto mong laro? Laruin natin. Magaling! Magformasyon! Magformasyon! Ginoong Carter, ito ang formasyon ng Pamatay Dragon. Ang kailangan mo lang gawin ay sirain ito at kunin ang watawat sa loob ng isang sandali. At ikaw ang mananalo. Ang formasyon ng Pamatay Dragon ay napakahirap kahit para sa ikanay na antas na dalubhasa. Ang panlabas, pangawit ng kambal na multo. Ang pangawit ng magkapatid na tiyan ay mahusay. Pinipipilan ang galaw ng tagakunin ng watawat at nililimitahan ang kanilang kakayahan. Gitnang bahagi. Kuyom ng kambal na tigre.
Dalawang unang klase na gwardya na matatag ang pwesto mahusay sa malapit ang laban. Kung pareho kayong malapit, kahit Diyos ay hindi ka matutulungan. Ang unang dalawa ay mahirap, ngunit ang pinakamahirap ay ang tagabantay ng Watawat, si Wilson Wang, isang ikaat na antas na dalubhasa espesyalista sa depensa. Ang kanyang hindi matibag na kalasag ay perpekto. Junong Carter, handa ka na ba? Subukan niyo. Sunugin ang insenso. Subukan natin. Una, sino ang pupunta? Frank! Ang mga sugat ko sa laban kay Panginoong Celestial, hindi pa gumagaling. Ako na. Gui Caleb. Okay lang, Jolene. May sugat ka pa. Kailangan mong magpahinga. Magpapahaba ako ng oras at susubukan ang kanilang lakas. Ipakita niyo ang lakas niyo. Ganito lang ang iyong batang Ginoo. Hindi maari. Patayin natin muna isa. Patayin natin muna isa! Caleb! Maraming tuso ang batang Ginoo, hindi ba? Sayang lang, basura pa rin ang basura. Tigil! Tigil! Suko na ako! Suko na ako! Suko? Gusto mong sumuko? Ngunit naghihintay ako sa'yo. Basura. Huwag mong ipadyabang na ikaw ang nangungguna. Patuloy ka pa ring matapang? Caleb! Ang tagapagmana ng nangungunang guild ay parang sandbag lang. Ginoong Wang, hayaan mo ako maglaro mamaya. Caleb! Ginong Carter, sa digmaan ng Watawat, isa lang ang pwedeng pumasok. Kung pumasok ka, talo ka. Ngunit... Kaya? Sumuko ka na? Sumuko na ako! Ano? Hindi pa rin? Sumuko na ako! Matigas ang ulo. Sabi niya hindi. Paano kung mawalan siya ng paa? Makakapag-eskorta pa ba siya? Huwag! Isa pa! Huwag! Please! Huwag! Sapat na, hayaan nating si Ginong Caleb may isang pa para maglakad. Caleb! Ang anak mo ay matapang. Matagumpay niyang sinayang kalahati ng oras. Bilisan niyo! Patain kita! Subukan mo. Huwag! May sugat ka pa! Kung hindi ako, sino pa? Jonathan! Ama sana hindi umaasa ka pa sa talunan na yan. Umalis na siya noon pa. Ikaw ang lumaban para kay Jolene. May sugat ako. Walang oras na. Jolie! Ginang Carter, malapit nang matapos ang oras. Hindi mo mababali ang formasyon kung depensa lang. Putang ina! Nakulong siya! Okay. Makali! Wow! Hindi mo mababali yan! Panlin lang yan, Pibo! Nakagawa niyo! Nakagawa niyo! Ano?
Malapit na. Konti na lang. 7th level lang si Jolene. Malaki ang agwat sa 8th level. Sa itaas ng 7th level, ang bawat ranggo ay magkaiba. Imposibleng manalo sa mas mataas. Maliban kung Isakripisyo ang depensa. Tusukin ang kaliwang balikat. Doon ang kanyang kahinaan. Jonathan! Sinang Carter, maganda ka. Sayang, walang laman ang iyong galing. Para sirain ang aking kalasag, kailangan mo pang magsanay ng dekada. Jolie! Ginoong Carter, ang insenso! Malapit nang maubos! Parang tapos na ang laban! Is this your so-called top guard company? Di man lang maabot ang watawat! Akala ko, sasaktan mo ako. Sige! huwag! May sugat pa siya! So, Ginoong Carter, handa nang sumuko? Oras na rin naman. Kahit may iba ka pang tao, hindi nyo maagaw ang watawat! Jolene, suko na lang. Wala na ring oras. Ama, ano bang hinihintay mo? Umalis na ang duwag na yan! Ano bang magagawa niya? Patayin lahat? Ama, huwag sumuko. Ang kargamento ay pinayaran ng lahat. Ang aming matandang kaibigan. Pinayaran nila ito ng buhay. Huwag natin ibigay sa kanila. Wilson! Sabihin mo, pwede pa bang hulihin ng guwardiya ang mga kriminal? Ganun ba? Huwag! Suko na, Ama! Gusto mo ring isakripisyo si Jolene? Ama! Huwag ibigay sa kanila! Neka! Sumuko. Wait! Nakuha ang watawat! Siya. Lang! Gina. Okay ka lang? Salamat. Ama! Sinong gumawa nito? Sino siya? Ano? Mabilis! Gino, si Wilson, siya. Anong nangyari sa kanya? Ang Meridian. Ano? Base sa palad na yon, siya ay ika-9 na antas. Parang kailangan mong lumaban ngayon. Huwag mag-alala, Gino. Napatay ko na. Maraming ikahat na dalubasa. Hayop ka! Binansala mo ang aking pinakamahusay na gwardiya! Gino Lewis! Nanaro tayo. Panalo mo? Hayop ka! Hindi ka man lang pumasok sa formasyon! Paano yan panalo? Ika, may lakas ka bang harapin ako? Walang hiya! Binabawi mo ang iyong salita! Walang hiya! Magnanakaw ng salita? May lakas ka pang husgahan? Walang hiya talaga. Ano gusto mo? Isa pang laban. Best of 3. Kung manalo ka lang ito, ang magbilang, ikaw. Walang problema. Bigyan natin sila. Mga tanga. Ang alam lang nila ay kamao. Okay, kitang-kita kung sino ang humihingi ng kamatayan.
Gino, tulong po! pumunta. Si Tigreng Ulap! Zachary! Si Tigreng Ulap! Pinakamataas na dalubhasa! Ikaw! Ha? Ikaw! Ikaw! Bigyan mo lang ng utos at papatayin ko ang lahat dito. Anong ginagawa mo dito? Well, huwag matakot. Milason ko siya. May antidote ako. Siya hindi magpapakita ng tapang. Jonathan, ano pa talaga ang nangyayari? Hindi ko akalain na buhay pa si Jonathan Lee. Hindi. Kailangan kong iulat ito kay Ginoong Silas. Teknik ng paghinga ng pagong? Naloko mo pa ako. Jonathan Lee, patawarin mo ako ngayon at ipangako ko. Wait! Tutulungan kitang sirain ang pangkat ng anino. Ikaw, tutraidor sa iyong pangkat? Hindi sila aking pangkat. Isang grupo lang ng mabangis na hayop. Mula ngayon, susundan kita upang patahimikin ang kasamaan. Well, hindi ko akalain na mapagkakatiwalaan ka. Wait, tatay! Parang masaya siya. Itago natin siya. Ano? Tatay, promise mo bilhan ako ng tuta. Hindi ko gusto yan. Gusto ko siya. Well, okay na yan. Ano? Gusto mo ako, si Panginoong Celestial, maging aso? Ano, hindi interesado? Patay ka na lang. Alam mo ba, mahal ko ang mga bata. Oh? Toto? Totoo, mula ngayon, aalagaan ko ang iyong batang prinsesa. Gusto ko sumakay ng kabayo. Para sa'yo, sakay na! Mag-ingat. Isang batang babae. May dakilang maestro na gwardiya. Hindi ba medyo mapagpansin? Nakontrol talaga ni Jonathan si Panginoong Celestial. Ngayon ko naiintindihan. Dapat siya ay dalubhasa sa lason. Gamit ang lason upang kontrolin ang mga dalubhasa, gawin silang maglingkod sa kanya. Mahusay. Hey, wag pumatay. Patumbahin lang. Yung lalaki doon. Madali lang yan. Saan mo nahanap ang pulubi na to? Huwag mong minamaliit siya. Magpahinga po, Gino. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Ito, siyang na yelong pala. Kapag tinamaan, sumasakop ang malamig na enerhiya sa lahat ng meridian, nadudulot ng matinding sakit araw at gabi. Siyam na yelong palad ay kinikilala bilang pinakamataas na palad. Yan ang kilalang galaw ni Ginoong Zephyr. Paano niya? Walang kwentang galing. Kung natalo ka dahil sa kayabangan, patayin kita. Ano to? Ganun lang. Sipagan mo next time. Paano? Paano nangyari to? Pinalabas niya ang malamig na enerhiya? Sino ba talaga to? Siya ay dakilang maestro. Kahit na pinakamataas na mandirigma, parang bata lang sa kanya.
Ano nangyayari? Hindi ba siya top level? Paano siya natalo? Isang alipin? Isang galaw? Natalo sa isang galaw! Dahil ang alipin na yan ay dakilang maestro. Ano? Isang alipin ng gwardya. May dakilang maestro na alagad? Ikaw ba ang baliw o ako? Sumuko ka na. Ang Providence Guard Company ay may malakas na suporta. Malalim ang kanilang koneksyon. Marahil may koneksyon sa palasyo. Hindi ka magaling sa palasyo. Kung hindi natin mahuli si Harry Jones, paano ko haharapin ang prinsipe? Sino ang susunod? Bilisan! Kailangan ko padalhin ang aking batang ginang sa palengke. Batang ginang? Yuna? Sapat na. Ako na ang bahala. Sumunod. At least may maibibigay akong sagot sa prinsipe. Ako si Ginoong Zephyr. Hahamon kita. Ginong, Zephyr, isa sa 4 na dakilang maestro? Ang gwardiya ng seguridad hindi kayang bayaran ng dakilang maestro. Sino talaga ang sumusuporta kay Simon Lewis? Madilim na. Kung hindi dahil sa alipin, umuwi na sana ako. May dakilang maestro dito. Hindi ninyo mapapanatili si Harry Jones. Ilawan ang lugar! Anong swerte! Nakilala kong 2 alamat. Gino, simulan na natin! Ang espada, isang makasaysayang sandata. Tuyong sanga. Pinaka-importante sa akin ang aking dignidad. Hindi ko hahayaan na sabihin na binubuli ko ang mga bata. Kung mapapahinto mo ako ng kalahating hakbang, panalo ka. Matandang lukuluko, mayabang lang. Labanan si Ginoong Zephyr? Masaya yan. Idiot! Bumalik ka! Yun ang siyam na posisyon ng Netherblade. Ano lang yon? Hindi ko man lang siya nakita gumalaw. At natalo na si Panginoong Celestial? Panalo tayo! Panalo talaga tayo! Gino, nabigo ako. Pasensya na. Bobong bata, estilo ng dumadaloy na espada yan. Dumadaloy na estilo ng espada. Dumadaloy na estilo ng espada ay pamalawa lang sa tabak ng hiwang langit. Ang hiwang langit ay pinakamataas sa yang at katigasan. Ngunit ang dumadaloy ay sumasagisag ng purong yin at lambot. Mahusay ito sa depensa. Kung siya ang umatake, baka hindi siya manalo. Ngunit kung ikaw ang umatake, ikaw ang matalo. Naintindihan ko na. Salamat, Gino. Marami akong natutunan. Ang lolo-loko. Pinagmamalaki. Hindi inaapi ang bata. Pero siyang may lahat ng kalamangan. Hypocrite. Gino, ano ang susunod nating gagawin? Umuwi ka na. Ako na ang mag-aasikaso. Noted. Jonathan ng Providence Guard Co. humihingi ng aral kay Ginoong Zephyr. Ikaw muna. Bakit pa nagsayang? Ang dakilang maestro, tinapos ng isang suntok! Sumuko ka na! Para sirain ang dumadaloy na espada. Isang tao lamang sa mundo ang kayang gawin. Itigil ang palabas! Sumugod ka na! Huwag mag-alala! Hindi ka apiin ng Ginoo! At hindi rin siya unang sasugod! Anong problema mo? Nagsasanay ka ba sa paglalakad? Ginoong Zephyr. Nanalo ako. Ano?
Panalo na agad siya? Natatalo na lang ganun? Gamit ang Tai Chi laban sa dumadaloy na estilo. Magaling. Well, Gino, igagalang kita. Sinadyang ko lang talo para ako. Ang manalo ngayon. Napahanga ko. Ang batang ito nagpupuri sa akin sa harap ng lahat. Walang dahilan para guluhin ko siya ngayon. Kalimutan na lang. Ganyan lang? Seryoso? Bakit ka sumuko? Paano ko iuulat ang pagkatalo na ito? Hindi. Siya ay mas malakas sa akin. Imposible yan! Umalis na tayo. Meron siya dito. Kahit ang Diyos, hindi makukuha si Harry Johns. Hey, Chino! Sa wakas, tapos na. Nagawa natin! Pupunta na tayo sa kabisera para sa gantimpala! Jonathan, hindi kami magtatagumpay kung wala ka. Ginong Carter, huwag na nating mag-formalities. Gutom na si Yuna. Dalhin mo kami sa bayan para kumain ng pata. Sige, umalis na tayo at bilhan si Yuna ng masarap na pata. Hata! Yehey! Opo. Salamat, kamahalan. Salamat, kamahalan. Mabuhay ang emperador. Mabuhay ang emperador. Ginong Carter, kailangan ko na nang umalis. Paalam, Hudson. Ama, malalaking bagay na tayo! Unang gwardya ng seguridad, isang imperial na plaka! Ang lahat ng ito ay salamat kay Jonathan. Oh, binibining Yuna, huwag kang gumalaw. Isang dakilang maestro ang nag-aayos ng buhok ng anak. Siya lang ang kayang gawin yan. Sino? Naghahanap ako ng aking Gino. Magbigay daan! Gino? Sino ang iyong Gino? Si Diyos ng Espada, si Jonathan Lee. Diyos ng Espada, Jonathan Lee. Diyos ng Espada? Diyos ng Espada? Gino! Nandito ka nga! Alam ko tama ako. Sino ang iyong Gino? Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Jonathan, anong nangyayari? Bakit kanyo tinatawag na Diyos ng Espada? Diyos ng Espada? Walang kwenta. Ang batang ito ay parang bibo. Halika, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Halika dito. Umalis na tayo. Una kong makita siya na ganun kabilis. Ako rin. Paki-accept po akong alaga, Gino. Sino nagsabi na tatanggapin kita? By the way, paano mo nalaman ang aking pagkatao? Sa araw na yan sa tavern, nang pinatay mo si Nemo, ginamit mo ang gintong pagwawasak. Yan ang paboritong galaw ng Diyos ng Espada. Mahina ang kanyang galing, pero matalas ang kanyang mata. Mapagulo. Naalala kita, ang malaking lalaki na mahina. At ikaw, batang babae na mahilig sa pork knuckles. Gino, nakita ko ng bata, walang talento.
Hindi siya karapat-dapat na maging alagad mo. At ikaw ay sino? Naintindihan ko na. Future senior ko. Siya? Isang aso lang siya. Gino, tanggapin niyo po ako. Dinala ko na ang aking gamit. Mula ngayon, mabubuhay ako sa tabi niyo at magsisilbi sa inyo. Hindi kailangan. Umuwi ka na sa pinanggalingan mo. Alam ko, hindi ito magiging madali. Parang kailangan ko maglaro ng patagong paraan. Darhin niyo dito. Maraming ginto. Ang kayamanang ito ay deposito lamang. May malaking gantimpala pa. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo, Batang Gino? Batang Gino, Sky Spring Manor, Sean Smith. Sky Spring Manor. Ano? Narinig mo na yan? Siyempre, sila ang nangungunang estadong panday ng espada. Maraming dalubhasa ang lumalaban para lang makakuha ng isa sa kanilang tabak. At gumawa sila ng 5 sa 7 sagradong espada. Kaya pala mayaman siya. Ginong Smith, may ganitong ginto. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong kayo ang mag-eskorta ng kargamento ko. Ngunit siya ay dapat sumama rin. Ginong Smith, si Jonathan ay hindi eskorta. Di ba siya utusan? Isama mo lang siya. Ginong Smith, hindi ko mapipilit si Jonathan dito. Paumanhin. Wait! Come on, Dad! Ang daming ginto! Itatanggihan mo lang? Sabihin mo kay Jonathan! Sabihin mo, sumama siya! Sumilans. Walang karapatan kang magsalita. Sayang naman. Itatanggihan ng madaling pera. E di alis na lang at dadali ng ginto. Wait. Ang trabahong ito, ako na ang gagawa. Totoo? Sigurado ka ba? Sinabi mo mismo, bakit tatanggihan ng madaling pera? Lalo na, galing sa uto-uto mong gaya. Isang matagumpay na biyahe at mababayaran na ang dowry ni Yuna. Magiging mayaman na tayo, tatay! Ngunit, gusto ko ng kalahati. Wait, naglulumok ka ba? Kalahati? Jonathan, kailangan pa ng mga tauhan natin. Paano kung unti-unti lang? Oh, come on. Sige, susunod tayo sa gusto mo. Ano man ang porsyento na gusto mo. Tatay! Ginong Smith, pakitaan na po ang kargamento. Itong ay... Tama. Itong tabak ng Diyos ng Espada, ang pinakamakapangyarihang sandata, ang banal na espada. Panawag nung langit! Sandatang pumatay ng immortal? Ngunit bakit ito nasa Sky Spring Manor? Isang replika lang. Magbabayad ka ng ganyan para i-escort ang peke? Hindi ito ordinaryong replika. Maraming panday ng manor na ika-9 na antas. Ang nagtrabaho ng 6 na buwan. Mula sa paggawa hanggang materyales, ito ay ganap na Perfecto. Saan ang pupuntahan ng kargamento? Sa mano ng prinsesang mahalika. Inharyo na kargamento. Kaya naintindihan mo. Ang kahihinatnan ng pagkabigo. Kaya pala binabayaran mo ng ginto ang eskortang ito. Oras, 7 araw. 7 araw mula ngayon? Ay kaarawan ni Emperatriz Anne. At doon mismo, Ibibigay ito ng prinsesa bilang regalo. Kaya ang prinsesa ibibigay ang peking espada bilang regalong pangmaharlika? Humahanga si Emperatriz Anne sa Diyos ng Espada, si Jonathan Lee. Ang kanyang Sylvan Palace ay puno ng nobela. Tungkol kay Jonathan Lee, Kaya pala ang prinsesa ay seryoso sa plano nito. Sige, na-check ng kaga. Kailan nang alis? Kailangan pa namin maghanda. Bukas ng tanghali, siguro. Okay. Mahalaga ito, kaya mag-eskorta ako sa inyo. See you! Dapat kong gamitin ang pagkakataong ito para matuto sa kanya. Malaki ang nawala sa amin noon. Kulang ang tao ng aming guild. Mag-recruit ako ng gwardya. Mga 20 siguro. Hindi sapat. Hihiram ako mamaya. Kailangan ng 40 gwardya para magsimula. Hindi kailangan.
Core team lang at ilang tagapaglingkod. Imperial na kargamento ito! Maraming nagbabantay! Paano sapat ang aming bilang? Isama mo siya at ako. Hindi ba sapat? Ako rin, Yuna! Sapat na yan. Patang pasawi. Sapat na. Labis na sapat. Paano kayang bayaran? Ang 3 baliw na yan. Okay. Songding natin si Jonathan. Mahanda na. Ngayon. Kung ganoon, nang espada'y peke. Nasaan mo itinago ang tunay? Mahal, ang mga bata hindi dapat mag-alala tungkol dyan. Dito. Checkmate. Natalo ako ulit. Dapat ipatalo ng tatay ang anak. Bakit hindi mo ako ipatalo man lang minsan? Matalino kang bata, kaya mong manalo mag-isa. Sino? Walang lihim sa pagitan namin ni Yuna. Magsalita ka. Tungkol kay Silas Grimshadow. Ano tungkol sa kanya? Sa palagay ko, magpapakilo siya sa pag-eskorta na ito. Bakit? 3 araw nang nakalipas, lahat ng malapit na tagapagmasid ng anino ay inalis. Hindi lang yan. Lahat ng sangay ay tahimik na. Kaya... Di pangkaraniwang katahimikan, laging nagpapahiwatig ng gulo. Check! Nangyari nga ba ito, Tati? Isang beses, 6 na taon nang nakalipas, ang maalamat na laban ninyong dalawa. Para sa laban na yon, pinabalik si Yolanda ni Silas at ang buong pangkat ay naging tahimik. Yolanda? Siya ang pinagkakatiwalaan ni Silas, ang ina ng anino. Ang lahat ng scout at sanggay ng pangkat ay pinamamahalaan niya. Ngunit ikaw ang pangalawa sa pangkat ng anino, di ba? Para lang sa publiko ako, ang mahalagang bagay ay pinamamahalaan ni Yolanda. Ang babaeng yun ay misteryo. Walang nakakita ng kanyang tunay na muka. At narinig ko rin mahusay siya sa sining ng walang muka. Sining ng walang muka? Tama. Ginagamit yung galing na yon para baguhin ang mukha ni Silas. Kaya walang nakakita ng kanyang tunay na muka. Hindi man lang ako. Sa huling laban ninyo, nagpanggap din siya. Nagtatago at naglilihim? Yun lang ang kaya niya. Magaling ka ngayon. Langit ko pong tungkulin, Gino. Gino, ano po ang susunod nating gagawin? Harapin natin pagdating ng panahon. Bilisan nyo! Ilagay na ang lahat! Maglalakbay tayo! Handa na. Handa na. Hindi pa! Sasama din ako! Genome Smith. Genome Carter. Huwag niyong ituring akong pabigat. Ako ay ika-inaantas na dalubhasa. Siyempre. Sino? Sino? Huwag mong tawagin ako ng ganyan. Bitawan mo. Ang kargamento ay inieskorta ng dakilang maestro, si Sean Smith na ika-8 na antas at si Jonathan na misteryosong malakas. Sa tulong ng team na ito, makakapunta tayo kahit saan nang walang hadlang. Magmarcha! Itaas ang Watawata! Opo! Let's go! Opo! Ulit-ulit na lang dito. Oh. Julie, ayon sa scout, ang tulay sa unahan ay gumuho. Di pa maayos hanggang bukas. Kaya ngayon, kailangan nating manatili dito ngayong gabi. Let's go! Hello? May tao ba? Oh, nandito na! Kumusta mga Gino? Maari ko bang kayo tulungan? Gusto namin ng kwarto. Kami ay may seguridad. Buong araw kaming nagbiyahe. Kaya magkain muna kami. Naintindihan ko. Sumunod lang po. Darating na po ang hapunan. Masarap na pagkain. Here. Kumain na. Huwag kang tumayo dito. Tulong sa likod. Ina, maganda ito. Gusto ko ito. Sa mga guwardiya iyan, anak. Paumanhin.
si Nelson ay simple lang. Patawarin niyo siya. Walang problema. Gusto ko ito! Ilagay mo yan! Maganda. Mapanganib yan. Para saan mo yan? Para sa'yo, magandang babae. Mahilig din sa ganda ang mga bakpo. Kakaiba. Salamat. Pasensya na. Ginang, madalas kaming tumuloy dito sa ina ito dati. Bakit hindi kita nakita dati? Umalis ang dating may-ari at ibininta sa akin ito. Sa aking Nilsson, hindi ako makalayo. Kaya napagpasyahan kong manirahan dito. Ganun ba? Tanggalin mo ang watawat ng tavern. Okay. Nakita mo ba yun? Ang bilis ng paglabas ng espada niya. Kahit si Sean na 8 level, hindi naka-react. Kakaiba talaga. Mag-inga ka sa dadaanan mo, Bibo! Pasensya na! Bob! Yumayo ka, Bibo! Huwag mo akong mahawaan ng katagahan mo! Pumunta ka sa kusina. Huwag kang lumapit. Magandang dilag! Nilsson ay nagluluto sa kusina. Dadagdagan ko ng karne para sa iyo. Salamat, Nilsson. Ginang, may natitirang kwarto pa? Ilan kayo? Sa mga tauhan ko sa loob, mga 30 o 40. Grabe, marami kayo. Ngunit puno na ang kwarto sa ikalawang palapag. Ang likuran lang ang mayroon. Halayasin mo sila! Gusto ko ang pinakamagandang kwarto! Hindi ko magawa yan. Sila ay mga dakilang maestro. Mga eskorta? Yung mga alipores na to, deserve nila ang magandang kwarto? Alam mo ba kung sino ako? Isa ako sa Kingston Merchant Convoy. Kami ay nag-aasikaso ng negosyo ng hari. Kaya kayong mga alipores, dapat lang umalis. Oh, kaya pala ka namangunang gwardya! Wow! Galing! Sa totoo lang, mga kargadoy lang sila. Matandang ka na! Umalis na sa mga kwarto! Kung hindi... Bitawan mo ako! Jolene, turuan mo siya ng leksyon. Walang utak ang mga putang inang to. Gusto niyo ng kwarto? Patunayan niyo muna na kayo ang mananalo. Magpakatatag kayo! Huwag mag-away. Magpakatatag lang. Alam mo ba kung sino ako? Ako ay isang court merchant! What a coincidence. Ikaw ay nasa ilalim ng aking pangangasiwa. Jolene, bitawan mo siya. Patay kayo! Kami ay galing sa karavan ng Rehiyong Pangmaharlika! Rehiyong Pangmaharlika, ang kargamento namin ay para sa manordang prinsesang Maharlika. Itigil ang kalokohan! Isportahan lang namin ang karaniwang kargamento! Imperial na kargamento? Sige, tapos ng awe. Paano ito? Kalahating presyo ang kwarto ng gwardya at dadagdag ko ang mga kumot sa bawat kwarto. Kumusta ang ideya? Kung ganon, pwede ko nang kalimutan. Ginong Carter, sana ay hindi ka na magalit. Magpatuloy na lang tayo. Umalis na tayo! Nalimutan mo na ba? Walang dapat malaman ng iba! Hindi mo ba alam yan? Gusto ko lang silang takutin. Tsaka sila lang naman karaniwang caravan. Hindi sila manggangalakal. Masyadong malinis ang sapatos. Ang manggangalakal ay may maputik na paa. Kaya ko sila pinukol para kumpirmahin. Ang kalyo ng pinuno ay nasa maling lugar. Hindi sa paghawak ng pera, kundi sa paghawak ng espada. Ibig mong sabihin, bandito sila. Nagpakita lang si Caleb ng kargamento. Marahil,
Tayo na ang target nila ngayon. Ang gabi na ito, hindi magiging tahimik. Lahat kayo, mag-ingat! Walang matutulog ngayong gabi. Opo! Sino? Di makapaniwala. Instinto ng veterano. Gino, ang mga lalaking yon hindi ganun malakas. Pinakamataas, ika-5 antas. Pupunta na po ba ako? Huwag mo nang umatake. Mga magnanakaw lang. Kung hindi sila gumalaw, kain muna tayo. Tatay, gutom na ako. Sige, kain na tayo. Putamina, togot! Nandito na siya! Patayin siya! Huwag! Sandali! Sumuko na kami! Paki! Huwag! Huwag kami patayin! Jonathan, ayos ka lang? Ayos lang kami. Ang mga bandido sa ibaba, lahat ay nahuli na. Jonathan, buti na lang nahulaan mo ang galaw nila. Kung hindi, baka mas malala ang nangyari. Ang mga magnanakaw na ito, puro lang mura na panlilinlang. Tapos na, lahat nakatali. Patakbuhin din sila. Itapon sa ibaba. Copy that! Natapos na ang mga alagad. Ngayon, dapat lumabas na ang pinuno. Putang ina nga na gwardya! Maghanap ng tulong! Ngayon! Patayin natin sila! Nakakandado ang pinto. Siray mo! Mas malakas! Sabi ko, mas malakas! Isa pang beses! Uy, mga pare, ano kayang ginagawa? Yung tanga! Buksan mo ang pinto, Bibo! Umalis ka! Hindi, sabi ni nanay, bawal lumabas sa gabi. Gawin mo! Buksan mo na! O papatayin kita! Dugo, ito ay dugo. Sinabi ko na, huli na. Hindi kayo aalis. Gino, ang goong gremyo ay nasa main hall. Hayaan akong ipakilala ang sarili. Ako si Silas Grim Shadow. Ako si Silas Grim Shadow. Panginoong Silas, nabulag ako. Magpatawad po. Nananalangin ako. Patawad? Namatay ka na nung pumasok ka dito. Kaya pala ang guild na ito, kayang patayin sina Sasha at Wayne. Yung janitor na si Jonathan ay si Jonathan Lee pala. Jonathan Lee, ang Diyos ng Espada. Sumama, Yolanda. Oras na para salubungin ang bisita. Ang tapang mong... Saktan kami sa Providence Guard! Uhaw ka sa kamatayan. Ama, Ako nang bahala sa kanila. May mahabang paglalakbay bukas. Mapahinga ka na. Sige. Ginang, missing po ang mag-ina. Putang hina. Baka nahuli sila. Mga bandido? Hahanapin ko sila. Wala nang kailangan. Hindi kayang patayin ng bandido ang dalawa. Ano ibig mong sabihin? Magandang babae. Okay ka lang? Salamat sa Diyos. Narinig ni Ina ang ingay at itinago si Nilsson. Salamat sa inyo sa pagpuksa ng bandido. Siguro gutom na kayo. Gumawa ako ng merienda. Gutom na ako. Kain na! Ang bango! Gusto ko! Kain ka muna. Jonathan? May problema ba?
Ang anak mo, kain din. Hindi ito bitag. Coffin mo. 是个 Newson 卡影。 Masaya ka na. Kain na kayo. Kailangan naming mag-usap ni Nilsson. Ano ang balak ni Anueve? Alam kong mahilig kang magdula, pero hindi ko akalain na nagkunwaring bobo ka. Ikaw na lang ang kargador, tapos sasabihin mo sa akin. Tama ka. Oo nga. Kasama ko na ngayon si Ginong Ulap. May problema ka ba? Aso lang naman. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Salamat. Matandang fox. Ikaw din. Ang cute ng anak mo. Subukan mong hawakan siya. Wawasakin ko ang pangkat ng anino. Totoo ba? Heplos na multo? Tigil! Ano ginagawa mo? Wawasak mo ang iyong martial arts. Sige. Akala mo bobo ko. Kung wawasak ko ang sarili, ang anak ko, siguradong mamamatay. Magaling. Ikaw pa rin ang Jonathan Lee na kilala ko. Test lang yon. Gusto kong malaman kung naging duwag ka dahil sa anak. 15 araw mula ngayon, Phoenix Tavern, ang mesa sa bintana ng ikalawang palapag. Aantayin kita. Kung hindi ka dumating, mamamatay ang anak mo. Walang paluso. Magandang binibini! Ama, tuhang-tuwa si Emperatriz Anne sa banal na espada. Binigyan niya tayo ng 3 kahon ng hiyas. Itabi ang isa. Ipapadala ang natitira kay Jonathan. Siya ulit? Sige. Sino? Janong Smith. Ginong Carter. Bakit nagmamadali? Hindi mo ba narinig? Umugo sa buong lungsod! Ano nangyari? Ngayong gabi sa Phoenix Tavern, Silas Grimshadow laban sa Diyos ng Espada. Alam ko na lahat. Ano? Sampo si Gino. Umalis siya kaninang madaling araw. Umalis na ba siya? Bilisan natin! Puntahan ng Phoenix Tavern! Umalis na. Narinig mo ba? Diyos ng Espada at Silas Grimshadow. Grabe. Hindi biro. Jolene, napakaswerte ko. Si Diyos ng Espada. Jolene, nandito ka rin? Siya ang Diyos ng Espada. Siyempre, nandito ako. Saan si Jonathan Ayuna? Umalis na sila ng maaga. Malapit na ang oras. Siguro ba darating si Diyos ng Espada? Nakaupo na si Silas sa itaas. Bakit ang tagal? 2 oras na. Takot ba ang Diyos ng Espada at aatras? Seryoso? Tama. Walang kwenta! Hindi matatakot ang Diyos ng Espada! Tahimik!
Malapit na dumating ang Diyos ng Espada. Sino to? Sino siya? Weirdo. Nandito na siya. Yuna? Jonathan! Jonathan? Magandang balabal. Akala ko ikaw na si Diyos ng Espada. Bubong bata! Siya ang Diyos ng Espada! Nawai magtagumpay kayo, Gino! Good luck, Ginong Lee! Ang tagumpay ay sa'yo! Good luck, Ginong Lee! Ang tagumpay ay sa'yo! Huwag na. Pamilya tayo. Hindi ganyan ang pamilya. Yun na. Sa pagkakataong ito, bilang hanggang 100, umuwi na ako noon. 이봐, 조시죠. Nandito ka na. Nalate ako. Natalo ako dati dahil may Diyos ng Espada ka. Kay ngayon, walang espada. Langit na lakas lang. May laso ng alak dito. Isang sip, patay ka. Kung sino itulak ang bowl sa kabila, dapat inumin. Paano sa'yo? Sige, simulan na natin. Lima, apat, tatlo, dalawa, isa. May bumababa. Sino yon? Diyos ng Espada! Yan o! Nagawa nyo! Magaling! Opo! Nataro ka. Uminom ka. Kaya, nagpigil ka noon, di ba? Malakas ka. Sa bawat pagkakataon, binigay ko ang lahat.
Sige.